Angat kabayan, di po bayan ang gusto natin, sulong na bayan. Dahil ayan, ayaw natin paiwan. Nakita nyo naman, ang Vietnam ay nandyan na. Naka-overtake na. Baka mamaya pati Laos at saka kung sino man yan, maunahan pa tayo. Hindi po tayo papayag niyan. Bakit po? Ito, pasulong na po, lalong-lalo na sa ating segmentong si Lolo at si Lola, kaagapay sa kaunlaran. So, uunlad po ang ating bayan dahil syempre, itong ating mga pinagpipitagang elders, mga senior citizens, sino po ba sila? Napakahalaga po nila sa ating bansa. And joining us at nahagilap natin siya kahit napaka-busy. I'm so blessed na unlakan niya tayo muli. Ang columnist ng CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines, no less than my good friend, bumati ka muna, Miss Teresa Tunay. Hello! Magandang hapon po sa inyong lahat. Narito na naman tayo. Reunion. After so many holidays. etc. Right. Pero solve na ang traffic situation sa Manila. Masaya ako. Ayan, masaya tayo, I agree. Tatanungin nga natin din kung makakasama natin, at mukhang may pagpupulong pang ginaganap dahil kanina mula maga inumpisa na ang iba't ibang meeting bago siguro sinediya, baka kasi magbe-break because of Holy Week. So may mga inaagad-agad silang mga panukalang batas na dapat hindi na umpisahan, aksyonan na. Kasi iinip na ang sambayan ng senior citizens. Bitin, si Honorable Congressman ng Senior Citizens Party List, Rodolfo Ompong Ordanes. So, bigyan niyo po kami update kung kayo ay makakahabol at ano nga ba yung nakasalang na dyan sa inyo sa House of Representatives. Gusto ko lang, nabanggit mo kasi, Tish, etong traffic, maganda-ganda na, magaan-gaan na, maayos na. Marami nagtitipid sa gas hindi lumalabas. So, dahil ba yan na mataas ang presyo ng gasolina? Wala naman tayong magagawa doon. That's not within our control, no? Mm-hmm. Bumibili tayo ng gas. Siyempre, pag nagtaas ang presyo doon, mataas din. Sa tingin mo, ano yung pwedeng magawa para tayo ay maibsan ng konti ang hirap? Pero bago mo sagutin yan, let's welcome to our program. Nandiyan na siya sa kabilang linya ng komunikasyon. Tayo ay blessed na makakasama natin siya for this afternoon's episode ng Lolo at Lola Kaunlaran sa kaunlaran, kaagapay sa kaunlaran. Let's welcome again ang ating program co-host, no less than the Honorable Congressman Rodolfo Ompong Ordanes ng Senior Citizens Party List. Hello po. Hello po, good afternoon. Hello, Congressman. Hello, Ma'am Teresa, good afternoon. Kumusta po? Ito po. Ayan, natutuwa siya dahil hindi na po siya nahirapan mag-drive dahil wala daw masyadong traffic. Kayo po ba, ganyan din po ang inyong naranasan papuntang House of Representatives mula sa inyong residence? Oo naman. Magaan ang traffic ngayon. Opo. Kaya lang, siyempre, makakaawa naman ang ating mga kababayan. Nagsasuffer dito sa crisis na nangyayari sa atin. So ayan, ano po ang tanong na sunod ang pwedeng magawa ng bawat isa na senior? Kasi yung ibang mga hanay natin, alam na nga nilang mahal ang gasolina, pero alam mo, gusto rin pa rin nilang lumabas, makisaya, mag-zumba. Ano po yung pwede nating sabihin muna natin sa kanila? Medyo hinay-hinay ang paglabas. Parang gano'n po, hinay-hinay ang paglabas. Di ba hinay-hinay ang paggastos? Gastos. Dahil hindi natin alam yung mga darating pang mga araw, baka mas mabigat. Naku, wag naman. Kaya nga po, ibig sabihin, hindi natin may iwasan dahil hindi naman problema lang ng ating bansa yun. Global naman itong nararanasan natin. Tama yun. Opo. Ay, sana naman po, maliwanagan yung mga nag-aaway. Magkabati-bati na sila para naman hindi sila nahihirapan, pero yung mga tao po ramdam yung paghihirap. Ayan, talk about itong ating nagiging karanasan sa tagbas ng ating mga lansangan, mga talagang itong road na ating dinadaanan. Meron po kasing fake news na kumakalat na ang mga bagong regulasyon daw sa driver's license para sa ating hanay, sa senior citizens, ay parang hindi kasali tayo sa
coding? O kasali po ba Totoo tayo? ba yun? Totoo ba Hindi, yun? kaya nga tatanong natin kasi Ah, sa okay. Congressman Ampong Kasali po ba tayo sa exempted? Sa Eh, coding pag, na. pag nagbigay ng exemption, lahat. Ay, Yun ang regulasyon eh. Hindi naman kahit tayo nga nasa sector ng nakakatanda parang hindi yata tama. Yung walang ganitong krisis, hinihiling natin na tayo ay ma-exempt sa color coding. Yes. Itong meron mga pangyayari na mali po yung fake news po yun. Ayun. Ayan, malinaw categorically galing mismo kay Honorable Congressman ng senior party list, hindi pwede yan. Paano po yung edad? Pinagbabawal daw ang pagmamaneho sa mga nakakatanda. Hanggang may iniisip pong lisensya ang ating O yung LTO, license, opo. Lisensya ka palagay sa ko, kumpanya hindi naman kayo bibigyan ng license kung hindi kayo fit to drive. Ayan. Kailangan may medical rin po, yung requirement nila. Sa ngayon, yung mata. Tsaka, Yun po, yung pag gumawa lang ng license, once na issue ka ng license, ano na yun, license to drive ka na. Ayun. Kwalifikado ka na makapag... Wala naman po pinipiling edad yung pagmamaneho. As long as kaya mo mag-drive, you are authorized to drive dahil meron kang driver's license, yun na po yun. nasa sa tao na yun kung gusto mo pang mag-drive kahit may license ka ba. Gusto mo ng Kaya nga sabi ko. yun, oo. Pero sa Opo. batas, inaalaw pa. Ako nga, 10 years pa yung license 10 ko. taon pa, may Mabuti na expire. yata ng 90 sa license ko. Pareho tayo, may 10 years din sa akin. Oo. So, pwede pa. Nasa sa atin na Nasa lang, sa no? atin na. Kung kaya pa ng katawan mo at At saka malinaw. lolit yung balik tayo dun sa exemption sa color code. Color code. Depende na yun dun sa local government kasi merong Sa mga LGU. kagaya ng Makati, exempted ang seniors doon. Nasa kanila na yon, di ba? So, yun po nung Opo, executive. kahit hindi nagdadrive, basta sakay ng senior citizen, Oo, ay libre na sa color coding. libre sa color code. Sa Makati po yun. Opo, sa Makati lang yata, Sa Makati. as far as I know. Paano yan? Bumabagtas ka sa kahabaan ng EDSA. Hindi Makati yan. Yung iba ganun dyan, lang. Mandaluyong, Kung, iba dyan. kung lalampas ka na Makati, wag mo nang consider na ma-exempt ka. Yun para doon sa within Makati nagda-drive. So, parang ang hirap din, Hindi naman, nasa iyo na yun. Kasi bawat kanto, paparahin ka Hindi, ibig Umokay sabihin, ka din. Opo, outside Makati po. Oo. Alam mo naman yun di wag mong gawin. Ayan. Iplano mo yung schedule mo in such a way na lumalabas Tama ka lang po yan. kung walang code. Okay. Ito pong ating House Bill 10985, yung proposed employment. Marami kasi talagang gusto magtrabaho at nabobore na sila Yung proposed employment opportunities for senior citizens and private entities. So, Incentives Act, yun po. Napasa na po ito sa final Kasama reading. na yun sa committee on senior Okay. citizen. Opo. So, asan na po? Dadaan pa po yun sa plenary. So after plenary, iakyat natin sa Senado. Mga ilang Yun lang po yung sinasabi natin. Yan ay para rin sa mga senior citizens na may kakayahan pang magtrabaho. kaya pa. At saka, anong klaseng trabaho yun, Lolit? Yan, tanong natin kay Ano po, mga blue ko, Office jobs? yung office work, ganyan. Clerical. Yung magagaan. Kasi hindi naman natin kailangan yung magtrabaho ng 8 oras. Hmm. Ayan. So, yun po yun, magagaan na trabaho siguro po, not strenuous. O factory work, ganyan. Secretarial, factory worker po, baka hindi pwede dahil Kaya mabigat yan. physical, Hindi po yung yun. lang, mga binabalot, mga gano'n. Para sa Japan. Yun po, yun po. Bagger. Pagkain. Sa grocery. Yan. Sa supermarket Kahera sa yun. grocery, pero Yung online, jobs, pwede po yun sa kanila, sa ating mga... Pwede po yun. Basta Kasi basta hindi ka meron ng computer. Hindi ka nalalabas, basta meron ka lang wifi at saka kahit computer. nga bata, online job panay ang selling online kumikita ng gusto Kumikita. eh. Opo.
So, ayan, good news. Pwede po naman sa bahay, the comfort of your homes. Eh, di tipa ka lang ng tipa ng computer mo, kikita ka na. Kung marunong ka mag-computer. Yun nga. Ayun. Ayun nga po yung laging tinatanong. Yung sinasabi ko kanina, kung marunong mag-computer. Yun. Oo. Ayun na nga po eh. Ang tanong po ng isa nating elder, baka naman sabihin mo naman kay Kong Ompong, bigay ng mga, ano ba yan, seminar para maging techie rin kami. Matuto kami sa paggamit ng mga... Ay, Wala inaayos silang po natin mga yan. kapamilya na Nakikipag, marunong. inaayos po natin, nakikipag-ugnayan tayo sa TESDA Ayan. para tech magkaroon bomb. tayo ng mga training Workshop. seminar. Opo. Yun po, para sa mga senior citizen. Mhm. Ano kaya ang Kasi- chances na mangyari yan? Kasi kung ako yung TESDA, ako ito lang budget ko, eh yun ang mga bata ang titrainin ko. Kesa Bakit sa- yung Di ba, mga retired pa? meron silang program sa atin mga senior. Nag-allocate sila talaga ng ano, Talaga, oras. sa senior. Yan yung Opo, good news. may program po sila, inaayos lang namin ni Secretary Benito. That's good. Opo. Ano po yan, yung kaagapay natin dyan ang Department of DICT po ba? DICT, Information Technology. Tama po yun, pagka computer. O, kasi ang... Pero ito po sa atin ay sa through sa TESDA, TESDA. yung mga training and seminars nilang nasa program nila. Mhm. Yun. O, ito naman pong House Bill 10989, yung na-file po nyo earlier at nakapending pa rin sa House Committee. Hello? Opo, yung pong House Bill, Kong Ompong, 10989. Ito po yung final nyo earlier, itong buwan yata na ito. Nakapending pa po ba yan sa House Committee on Senior Citizen? Ito po yung seeking to exempt senior citizens who are still working from paying taxes. 75% of the country's 9.22 million senior citizens hindi daw po covered ng Social Security o kaya walang retirement plans. So, paano po yun? Hello, Kong Ampong. Ara, ano siya ulit? Reconnect. Pwede. Okay, kasi gusto natin ito, Tish, kasi retirement plans to eh. Oo, So, importante oo. sa atin na may pension tayo, o kasi hindi pa rin yung meager savings, kulang sa atin yun. So, kung may tax exemption, laking bagay. Ikaw ba? Tinataksan pa rin syempre. Retired ka na eh. Ano pang tatak sa'yo? So, kaya nga, Hindi ba talagang sa ating batas hindi ka na Hindi dapat na. mag- Basta ikaw ay Retired ka retired wala ka na. naman trabaho, nang tataksin sa'yo. Mhm. So again, tatanong natin kay Congressman Ompong. Hello po. Okay, nawala ng kaunti ang kanyang linya. At saka yung financial literacy. Minsan kulang-kulang pa rin ang kaalaman ng ating mga kababayan Ayun ang dapat elders. ituro talaga. Oo. financial Anong nakikita mong disenyo? Anong strategiya para bigyan sila ng maayos na kaalaman sa finances? Itong senior citizen office ni congressman, Okay. pwedeng magkaroon ng mga seminar sa financial literacy. Mhm. Tuturuan yung mga matatanda kung paano ilalagay yung pera nila sa Saan? bangko, Oo. anong nangyayari, Mhm. ganon. Kasi hindi nila alam eh. Mhm. Kung ano lang masabi ng kumare nila, ito, lagay mo dito, lagay mo dito. Oo, alam mo no, pag nagmamarites lahat yan, Mare, ito na lang gawin mo dyan. Yung pala, magulat ka na, wala. Scam pala. Scam. Bukas, wala na yung pera mo, boom. Nakakatakot dahil yan nga, Tsaka sana vulnerable. may mga libreng lawyers. Ayan, isa pa yan. Meron na, naku, good news yan. Naku, sana makabalik si Kong Ompong dahil wino-workout na niya ang mga pro bono ng Oo. mga legal na consultation kasi kulang na lack of yan. At malaking bagay kasi tayo ang daing kaso, kaliwat kanan, magulat ka, yung scam and fraud and then mga kapitbahay mo. Tsaka So sa ayan, probinsya, Kong Ompong, alam mo, nandyan na po kayo. Wala, no? Pakiulit ng Ara. Sa probinsya, sabi mo? may mga lupa. Yan, Hindi ang alam kung dami paano niyan. manage yan, paano hihati-hati. Yung mga
Ang yung mga nangyayari buwis nila. napapagsamantalahan sila ng kung sino nakakaalam. Oo. Kasi clueless sila, hindi nila alam Clueless, gagawin eh. oo. O sa pag dumating naman yung isang tutulong, nagkunwaring kayang-kaya niya. Okay, nasa kabilang linya na bago tayo mag-pause for a quick break. Kung Ompong, tinatanong po ni Teresa, yung pong pro bono na legal, kung meron tayo pong ganun na makukuha. Kasi sa dami ng mga nagiging kaso ng ating mga hanay ng elders, lalo na mga lupain sa probinsya. Opo. Opo. Actually, magkakaroon po tayo Mhm. kasi sa April 6, Yan. magkakaroon kami ng MOA signing signing. ng IBP. Ano yun? Integrated Bar of the Philippines. Integrated Okay. Bar of the Philippines. Opo. Matutulungan natin yung ating mga senior citizens sa mga legal issues Magkakaroon kayo ng ginagawa. meeting? Hindi, MOA na. MOA signing po. MOA na? Opo, MOA na. Ano po ang sinasabi sa MOA? Lahat po ng batas regarding sa ating mga senior citizens ay magkakaroon tayo ng pre-legal services ng IBP, Integrated Bar of the Philippines. Ganda. Nationwide po kaya ito? Nationwide po yan. Kasi kalimbawa, nasa probinsya, ibabato nila yung problema doon sa chapter nila, doon saan located yung ating mga seniors. Yun. Naku, dadagsayan. Kasi alam niyo naman yung ating mga Kung malalaman ng kamag-anakan. tao. No, we have to do Papaalam po natin. Information na dissemination Oo. lang po yun. campaign. Dapat, Opo. oo. Kasi ang dami pong may mga kaso tungkol sa lupain. Hindi matapos-tapos. Ay, Kawawa. panagay ko po yung sa lupain, medyo ibang usapan po yun. Pa yan. Mhm. Kasi ang covered lang ng MOA, yung mga batas na binabiolate regarding yung mga benefit and privileges ng ating senior citizens. Yung Hindi po kasama yung tungkol sa Hindi mga pa. property, yung mga pera. Okay. Pero pwede rin po yung ating IBP. Kaya siguro may konting, konting hindi fees na po, na. Oo. hindi na po pro bono yun. Yeah, may konting charges. Kasi Opo. dahil mga papeles Person- i-handle yan. Personal po yun eh. Opo. O kaya hindi, information man lang. Mm-mm. Kasi hindi alam ng mga tao kung anong tama, kung anong mali. Anong Pagka po, pagka nagkaroon na ng signing, yun na, pwede na nating Hirit. Mention nyo lang po. Hirit na natin. ipalita sa buong bayan. Ika nga. Opo. At saka siyempre, ano naman yung ating mga, alam niyo, yung ating mga lawyers, mga abogado, maayos din naman kausap yan. At saka, At, for all you know, tayo- maging kliyente pa po nila. Opo naman. Sigurado na yung kliyente nila pagdating dun sa mga Yan. money matters, Opo. mga Finan- properties na pinag-aagawan ng pamilya, may kikita rin naman po yun, yung ating mga lawyers. Kaya nga, win-win. Sa ating pagbabalik, wag muna po kayo umalis. Kung Ompong, yan pa rin po ang ating hihilahing usapan, para Oo nga. maintindihan po ng lahat ng nakikinig. Ulitin natin, ano po nakapaloob dyan sa inyong mga pipirmahang Memorandum of Agreement with Integrated Bar of sige the po. Philippines. Babalik po muli ang ating programang Sulong na Bayan. Siyempre, ang lolo at lola kaagapay sa kaunlaran sa hanay ng ating mga elders. At nandyan pa rin po sa kabilang linya ng komunikasyon via phone patch ang ating The Honorable Congressman Rodolfo Ompong Ordanes ng Senior Citizens Party List, ang ating co-host. Ayun po, Kong Ompong, ulitin lang po natin sa mga kakatune in lang. At matutuwa at natutuwa nga po ang lahat ng ating tagapakinig dahil ito na, may boses na sila pag sila ay naipit sa kung ano-anong mga legal issues. Ano pong muli yung ating magiging Memorandum of Agreement between Integrated Bar of the Philippines and Senior Citizens Party List? Hello? Nawala na naman. That's okay. Ara, antabayan na natin si Kong Ompong. Nawawala. Okay. Sige, antabayan na natin. Ayun na, kanina kasi may nagtanong din, Tish, uulitin natin yung Universal Social Pension para mas Oo. maintindihan ng ating mga tagapakinig bakit Yes. tinawag na universal, sino bang dapat nakikinabang dyan, at ano ang Oo. pake. Alam mo na, what's in it for them. Kasi kakaiba yan na i-file na yan ng panukalang batas ni Congressman, pero again, nasa parang dadaan pa ulit sa Senado.
for BICAM and all, kung anong mga proseso. Kaya lang, Holy Week ngayon, yun ang itatanong natin kay Congressman Ompong, baka naman urgent ma-prioritize bago magkaroon ng itong Holy Week na bakasyon. Maisubo na nila kasi may session pa naman before dumating ang Semana Santa. Yun na yung regalo na lang sa atin sana ng mga Isang araw mambabatas na lang. dyan, ano? Isang araw na lang ba? Okay. Antabayan na natin. Nandiyan na ba siya, Riz? Ara? Okay, tinatawagan, ano? Mag-usap muna tayo tungkol sa senior health. Health. Siyempre, kalusugan. Gustong-gusto natin yan. At, Habang hinihintay natin si Congressman. hindi, ano nga, kasi sinasabi ng mga kababayan natin, okay, happy na sila dahil ang daming libreng gamot. Kahit saan ka pumunta ngayon, nabibigyan na sila. Whether punta kang PCSO, DSWD, sa lokal na ehekutibo ng inyong barangay. Maluwag na sila dahil nakapanayan natin si Girly. Kapitan G ang tawag sa kanya, Girly Abalos, kapatid ni Benhar. Mandaluyong ito. Oo. Oo. Mabilis sila magkaloob ng mga Oo, pero medicines. hindi lahat. Hindi all over. Yun na nga, tatanong na pa rin natin kay Kong Ompong, ano-ano nga ba ang mga dapat inaabangan dyan para itong ating mga libreng serbisyo pa, ay maramdaman naman. Ano? Kasi Mandaluyong, ayan, mga key cities yan Pasay, meron din silang libre. Sa Manila, kay Mayor Dumagoso, at sa Parañaque, kay Mayor Olivares. Malalaking lokal na ehekutibo ito, pati Pasig, Taguig. Ewan ko dito syempre Pasig. Laman naman si Mayor Vico, hindi papahulihan. Gusto Mahal yan ang matatanda. at saka nakakagulat siya, kudos sa kanya, bumili sila talaga ng malaking 2 bus para makalibre ng shuttle. Papuntang Diyan sa City Hall niya yata at sa mga place of work ng mga kanyang constituents. So, not necessarily seniors. not necessarily. Para sa lahat na kasi nga, they're all feeling the pinch dahil nga taas ng crudo and oil crisis. So, saludo po kami sa inyo. Pero ayun nga, tatanungin nga natin si Kong Ompong. Papasukin muna natin si Roland, ang aking kapatid, nakababatang kapatid via Zoom sa Pampanga. Hello, bumati ka muna. Roland. Nandiyan na? Via Zoom. Ara. Yes, can you hear me well? Nalakas, loud and clear. Medyo nawala Yes, sa hi, good linya. afternoon Go. to all the viewers, Luzon, Visayas, Mindanao. So nice to see you again, Miss Titi, Teresa Hello, tonight. yes. So nice as Miss well Titi. as to all our viewers. At so nice to hear kay Kong Ompong. He sounded so healthy, no? Answered prayers, palagi siyang malakas. Mhm. Ayun naman ang dasal na lahat ng ating Kailangan. mga co-senior citizen na maging malakas siya palagi in good health para Para naman na Tagasulong. marami pa siyang Oo. matulungan, Correct. especially mga senior citizen, no? Mhm. So ayun, kanina kasi pinag-uusapan namin, ito ay siyempre initiative ng ating the Honorable Congressman Ompong Ordanes na ang ating mga kababayang elders pag may mga legal na issue o kaso, pwede nang makakuha ng pro bono libre sa ating mga abogado. Bakit? Pipirma na sila sa April 6 next week ng isang memorandum of agreement na kung saan meron silang makukuhang libreng serbisyo para sa kanilang mga nagiging legal na usapin. That would be nice, no? That would be nice. Tsaka talagang, especially nga, alam mo naman na Miss Titi, pagka good afternoon, Kong Ompong, if you can hear me well, no? So nice to hear you. Nandiyan na You ba? look like, you look so healthy and still managed to have a good looking. Hello po, Kong Ompong. Opo. Ayan. Sumingit si Roland from Pampanga Gusto niya kay ikaw batiin. Ayun Long po. time no see. Ayan. Yung tanong Ulitin mo. lang po natin yung ating memorandum of agreement sa mga nakaka-tune in pa lang po. Ano po ang laman nitong MOA nyo between Integrated Bar of the Philippines and the Senior Citizens Party List? Ito po ay magkakaroon tayo ng libreng legal assistance o services sa Integrated Bar of the Philippines. Yan po ay magkakaroon kami ng MOA signing sa April 6. Opo. At nakapaloob po ron ay basta po yung mga senior citizens na inagrabyado at hindi binigay yung tamang benepisyo na sinasaad ng ating batas
ay tutulungan po nila tayo. Siguradong meron ng kalalagyan, lalo na yung mga business establishments na yan, na madadamot magbigay ng mga benepisyo para sa Dadamot. ating mga senior citizens. Opo. Right. Kasi syempre, Actually, meron po akong isang ano? experience. Ako na po ang kasama ng senior citizen. Ayaw po bigyan ng discount dahil yung kanyang OSCA ID ay nasa cellphone. Wala po yung hard copy. Hinihingi yung physical. Oo, Ayun. ako, may mali yan. Yun, sinulatan po natin yung establishment at isinumbong natin sa OSCA ng Quezon City at bigay naman ang paumanhin yung may-ari at aayusin daw nila yung kanilang serbisyo lalo na sa ating mga senior citizens. Kung meron lang pong meron na kami agreement ng IBP nung panahon na yun, talagang magagamit Makakasuhan pa. natin na yung mga ayaw magbigay na yan, paparusahan. Pero nakakainis po ko kasi lalo na ako makakalimutin. Tapos palit pa ako ng balit ng bag pag aalis ako. Di yung isang ID ko nandun na iwan. So meron naman ako dito sa aking Android sa cellphone. Pag pinakita ko, ayaw, tanggapin. Yun nga Kita po mo ang yung lisensya mo. Yun nga po sabi ko, bakit sa airport? Opo, di ba? Passport mo. Papakita lang natin yung mga ID. yung ticket, yung ID, ino-honor nila. Right. Samantalang ating hinihingi ay binabawas naman doon sa kanilang expenses na ipinapile sa BIR. Opo. Hindi naman din sila nag-aabono riyan Correct. Serbisyo na nga lang po eh. Serbisyo At saka lang. iba-iba po kung ampong Naglabas si Pangulong PBM, nag-anunsyo na all you have to do is just show ID or just tell anyone, whoever is in the counter na senior citizen kayo na para hindi na kayo maabala kung anong ID or anong identification. Basta makita yung kailangan nyo birthday. ipakita. Oo. Basta ma-indicate po na na nga po ang masakit, nagpakilala na ako yung senior citizens yung party. congressman. Opo. Wala raw magagawa dahil yun ang instruction ng management. Sumusunod lang sila eh. Sumusunod. Kaya naman po, humingi naman ng paumanhin yung may-ari na bibigyan na raw nila ng instruction yung mga kanilang mga tao Mga na tungkol branches. dyan sa mga ID na nasa cellphone lang. At saka digitalization na nga po ngayon eh. Di po Opo. ba pinapag-rehistro Oo, na tayo ngayon ng ating Pero ID? meron ding isa pang Ano? nga pala, kaso. For example, gamot. Gamot. Yung binibili mong gamot, wala daw dun sa reseta mo. Okay. Pero kailangan mo. Okay. Hindi po pwedeng lagyan ng discount. Kailangan daw kasama dun sa reseta. Sa reseta, naka-indicate. Meron na pong in-issue ang DOH. Doon may mga vitamins Ayun. na pwede nang ibigyan ng discount. May listahan na At bago. meron naman tayong proposed bill Opo. na yung ating mga vitamins, yung mga food supplement na walang doctor's prescription Oo. ay dapat Sali na rin. isama na nun sa Hindi binibigyan ng discount ang supplements. Hindi kasali po yun eh. Yung mga herbal o bibili ka dun sa mga healthy options. Ayan na. Walang discount. Nag-file na si Kong Ompong. May bill na po tayo riyan. Sana alam. ano yun? Ompong, Oh. kung pwede po, pakiulit po and kindly educate us again one last time dahil yung universal social pension po hindi kaalaman ng lahat, especially yung ating mga magsasaka, magbubukid. Ito po yung once you reach senior citizen or 60. Age 60, kahit wala po kayong contribution, makakatanggap po kayo ng pension. Tama po ba? Once na maging batas na po. Wala automatic na yun. Once you reach the age of 60, ay automatic social pensioner na kayo. Wow. Ito po yung universal social pension. Opo, universal. At update po dyan Ano po? ay nasa Committee on Appropriations na at pinag-uusapan po yung ipopondo. Ayun. At huwag po maniwala yung iba na ito ay batas na. Ayun. Oh, Kasi marami ang kasi fake news. nagsisirculate na Na fake sinasabi news.
approve ng universal pension. Oo. Hindi pa po. Hindi pa pala. Mga ilan pa po ang ating aantayin? Nasa second or third reading na po ba? Ilang Eh, buwan? hopefully this year, Ayun. Before the matapos na yan. Kasi nasa APRO, pagbalik namin sa Congress, Congress. so Sa Senate. ibababa na yan sa plenary, and third reading na po yun. After Final. third reading, transmit na sa sa Senate. Yan po ang inaabangan ng karamihan sa atin. Para nang sa ganon, kahit nasang kalayuan o probinsya o lupain Remote. sila ng buong Pilipinas, makakarating po sa kanila yung tulong na karapat-dapat po sa kanila. Di ba po ba? Opo. Talaga naman po. Basta naging naisa batas natin. Kasama po ba dyan kung ompong yung magtataho o mga... Yes, lahat. Basta naging 60. Basta nag-senior citizen. Ayun. Yes. Naku, good news. Kahit hindi Entitled sila ka. SSS member. Oh, kahit hindi po SSS member. Opo, No. SSS member or non-member, makakatanggap po. Tayong Ano pong frequency nun, Congressman? Every month po ba yan? depende na po sa schedule ng DSWD or ACSC. Kung ano ang kanilang schedule, pwedeng quarterly. Kasi this is Oo. separate from SSS. yung SSS member na. Bukod pa ron. In addition. Upload pa po yun. So dagdag Iba kayo pa. doon sa SSS member. Iba po yan. Teres- Dagdag yan. Yeah, Teresa, ito yung mga magbubukid natin for 50 years na Walang they have natatanggap. zero contribution and Yeah. little do they know na soon, Mm-mm. once the law had passed, makakakuha sila ng benepisyo. Kasi ito, Opo. hindi naman lahat ng magbubukid natin alam kung ano yung batas Kulang. no? Pero ito, magiging lahat in general, pag isinusulong ni Ko Ompong at maging batas, makapasa sa plenary ito, lahat makakabenepisyo. Mhm. So, Opo. So tinatanong ko is, yung lahat ngayon, kasi sinabing universal, okay. granting na nakakatanggap sila tatanggap sila Tatanggap. ng 1,000 a month. Mm-mm. Yung ba yung Opo, mga opo. walang SSS o kasama pati ang SSS? Oh, bago sagutin ni Kong Ompong yan, Yun. another break muna tayo kung yan daw po ay kasali na may SSS o Oo. wala. O Pag dun lang sa sa ating mga walang pagbabalik. contribution. On our last 11 minutes at nandito pa rin po tayo sa ating segmentong si Lolo at Lola kaagapay sa kaunlaran. At syempre ang ating co-program host no less than the Honorable Congressman Ompong Ordanes ng Senior Citizens Party List. Ang ating pinag-uusapan pa rin ay Universal Tish. Meron pong tinatanong muli si Tish kasi nalilito siya kung dagdag nga ba po ito sa dating gusto ko lang, SSS. liwanag. Oo, no? liwanag. Kasi sabi ni Roland, daw ay para dun sa mga hindi nakakatanggap Tanggap. ng hindi nag-contribute. Okay. So kahit daw Zero hindi nag-contribute, Zero. mabibigyan. Mm-mm. So ito ba, Opo, for opo. example, kung bibigyan sila ng 1,000 a month, ng SSS. ito ba makukuha din nung mga nag-contribute na meron ng SSS pension o hindi? Wala pong requirements na mayroong SSS contribution. Basta yan po ay para sa lahat ng senior citizens na may edad 60 years old pataas. So whether or Yes. not nag-contribute ka, tatanggap ka. Opo. So okay yun. Oh, kasi si Kong Ampong, malino sa kanya, walang iwanan. It Walang ensures iwanan. no Walang poor seniors So, are ibig left sabihin- out. Wala pong iwanan, walang maiiwan. Walang maiiwan. Yes. So kung tumatanggap ka ng 20,000 na SSS Lolit, Sana. magiging 21. Mo, dadagdagan. ganon. Ayun nga po, Opo, ang opo. tanong na susunod. Magkano po yun? Yung ipagkakaloob, Magkano po ang Ang propose niyo? kami po, napakahirap compute. hindi po, mahirap makiusap sa ating gobyerno. Right. Pagdating na lang tayo mga senior citizens ay humihingi ng kakarampot na benepisyo. Correct. Alam niyo po, ang proposal namin is 1,000 sana. Okay. Kasi meron na tayong mga senior citizens na tumatanggap na 1,000. Mhm. Ang problema po, yun nga sinabi ko nakakalungkot, sinasabi nila wala raw pondo. Hmm. So, ang mangyayari po, sana naman ma-approve kahit 500 Yan. doon sa mga hindi nakakatanggap ng pensyon. At under our proposal po, after 2 years, may increase na 250 Increment. pesos
Then after 2 years, 250 hanggang maging 1,000. Kasi what figure are we looking at here? Kung ilan po ang senior citizen sa Pilipinas? Populasyon Kasi po, sabihin natin na yung aming estimate is nasa more or less 12 million. 12 million. 12 na. Oh, Opo. so that would be mga ilang 1,000 times 12. Kung 1,000. Mhm. Pero kung hindi, Actually magiging po, 6 million. ang budget na lamang ay 8 million senior citizens kasi merong 4 billion na tumatanggap na ng 1,000. Nga. Ayun. Yun po yun. Pongpong, iba pa po Opo. doon sa mga edad na nakarating na po ng 70, 80, 90, and soon who will turn na 100. Yung 80 years of age po, 10,000 po ba sa panahon ito? Tama po ba? Oo. Opo. Yung mga umabot ng edad na 80, 85, 90 at 95 ay makakatanggap po ng 10,000 pesos and upon reaching the age of 100, yun po yung 100,000. 100,000, correct. Di inabot pa po ni JPE yun. Ni former Secretary Juan Ponce Enrile naabot niya. Umabot siya. 100,000. Nakakuha siya. Pang tip niya lang. Madalas po nung Nantay 90s, pa eh. we normally have lunch with Dave ni Ate Loli sa Binondo eh. Kaya palagi namin siya nakakapanayam. So, ayun, malinaw na. Oh, Hindi ka na nalilito. Kasi wala nang iwanan to eh. Walang maiiwan. Yun ang maganda sa spill ni Kong Ompong. Ito po, yung lingap, meron pong nagtatanong, lingap para sa lolo at lola. Ano naman daw po yan? Meron po ba tayo niyan? Lingap. Teka po, bago yan Opo. O baka naman na ano lang, nahalibat nila sa NCSC. Ay ano po yan, yung programa naman ng NCSC yan. Okay. Kasi alam niyo naman, NCSC ay hiwalay sa atin. Right. Kasi yan yung isang ahensya na siyang mga ngalaga sa ating mga senior citizens. Right. Opo. Gobyerno po yan. So, government yan. Iba yan sa atin sa Senior Citizens Party List. So, ano pa po yung ating iba pang House Bill? Ito pong 141. Ano nga ba ito? Introduced by... Ano po ba yan? Medyo Pero nawawala kasi internet eh. Mga aid pa rin po na karagdagan. Meron pa po ba tayong naiisip? Kasi yung financial literacy, tinatanong ni Teresa kanina, sana daw po, Tish, magkaroon ng seminar, workshop, sa mga, para maintindihan ng para mga sa mga senior. seniors na gusto mag-invest, for example, para maunawaan nila ano yung ino-offer ng mga bangko sa kanila. Financial literacy po. Kasi ano na po yan sa bangko. Pero Mga- alam niyo po, pagdating sa bangko, namimili na rin sila ng binibigyan ng mga program na hindi. Parang hindi na tayo kasama sa program ng mga bangko na yan. Unless, meron tayong pang-collateral. Oo. So, ganun din. Babalik parang ordinaryo ang ano rin, ang trato. Opo. Pero meron na po. Kong, natanong ko na po ito dati, no? Yung halimbawang senior citizen po, kunyari 60 years of age again, na gustong magbalik eskwela, halimbawa hindi nakatapos ng college, ngayon may oras na siya ulit bumalik Mag-aral. eskwela, makatapos ng kolehiya, may discount po ba ang May senior scholarship citizen sa sa senior. college? Bakit hindi? Kung ang pong Ano po, scholarship sa senior, Wala rin. you must be 60 years old to apply. Medyo mahirap po sagutin dyan. Siguro depende na sa school yun. Makikipag-ugnayan tayo sa DepEd para sa kanilang another Oo. project. If you can just imagine, when you go to a grocery, you get discount. Bakit pagka nag-apply ka ng eskwela, ba't hindi ka naman magkaka-discount? Aside from being a priority, they will prioritize you sa pila. So, a school Tuition. or every school should be they should also be discounted kung babalik Baka sila sa sabihin ng eskwela mga school. to educate, to enhance their knowledge, di ba po? Baka sabihin ng mga schools, Sige po. dapat nga Sige mas po. mahal ang bayad nyo kasi special education kayo. Dagdag pa pala yun, imbis na maka-discount. Oo, ibang klaseng teacher ang kailangan nyo. Pero ayun nga,
umpisa na ni Kong Ompong yung financial literacy. Kasi makipag-ugnayan po kaya tayo sa mga bangko. Kasi ang laki naman ng kinikita ng mga bangko. Naku, Magbigay naman sila hindi ka ng makakaasa. corporate social Alam responsibility. nyo naman po ang bangko natin, Talaga pa, nandiyan profit-oriented. yan para kumita. Nakawan ka. Ay, Wala, bawal. wala po nasa isip ng bangko kundi tayo pagkakitaan. Oo, tama yun. Parang casino pala, Tapos no? pala pag nag-bankrupt, ano ka lang, 1 million lang makukuha mo. Ang konti Kahit lang. billion ang Ang pera mo. napera mo, ganun. Maging kung Ompong, palakas lang kayo, maging mapanatag kayo. Alam niyo naman, 12 million kami nagdarasal in our 12 daily million life para tayo. maging malakas kayo, para masuong niyo po yung batas na para sa aming Ayan. benepisyo. So stay healthy na lang po Opo, kayo palagi. salamat po, Alam niyo, salamat. At Ano bang yan, ano nyo, Congressman? Meron ba kayong health Exercise? tips para sa mga senior, how to keep your health? Ganyan. Paano po? to maintain health, ano po ang inyong mga tips na pwedeng ibahagi sa Share, amin? share. Share. Para lagi Well, health. bahagi po yun, yung ating mga ang ano natin ngayon, magpapatayo tayo ng mga, yung Welfare. pinapatayo ko po mga senior citizens building. Building. Para lalagyan natin mga amenities po Zumba, para Zumba. yung wellness. Meron na bang tapos, May Congressman? Pwede na pong ma-ocular. Oo, pwede naman makita para ma-feature naman natin dito. Hindi po yung mga natapos natin, wala pang na ganyan. pa, okay. Ngayon pa lang natin na ipapagawa. Ayan. Abangan natin yan. Kasi mag-zumba kami ni Mr. Reza tonight. Oo. Give us a 60-second there. That's all the time we have. Napakabilis ang ating usapin. Ano po ang message of hope nyo bago po mag-Holy Week? Go ahead po. Well, Sa ating seniors. sa mga ating mga senior citizens po, medyo ipaplano po natin yung ating Lakad. mga lakad at napakahirap po ng buhay ngayon. Huwag na po tayong yung pasyal ng Gastos. pasyal. At paghandaan po natin itong mga ating nangyayari na to sa atin na hindi naman natin na inaasahan. Kaya yun po, magtipid po tayo sa gastusin. Tama. Tama. At kumain. At, Maayos. Yun po yun. At mag-iingat po sa mga seniors at happy holidays. Ayan. Maraming salamat Advance po. Happy Holy Week, Holy Kong Week. Ompong. Ayan. Opo. Ingat po Salamat kayo sa po. paglalakbay nyo sa pauwi ng Nueva Ecija. Ayun rin po, mag-ingat po kayo. Ayan. Ma'am Teresa, Boss Ronald. Salamat po. God bless. Thank you. Kong Ompong. Okay. Advance Happy Easter. Happy Easter na. Ayun, konting pasada, nagsagawa ang Philippine Charity Sweepstakes Office ng isang medical dental mission para sa mga residente ng San Isidro, Nueva Ecija. Diyan po yan sa inyo. Kung saan mahigit 100 bata, senior citizen, ang persons with disability ang nabahagi na ng tulong. So ito ay ginanap ng isang araw at katuwang ng PCSO sa naturang libreng check-up ang Knights of Columbus, Daughters of Mary Immaculate International at General De Jesus College PCTA and Alumni Association. Nagpamagay din ang ahensya ng libreng gamot. Sabi ko sa iyo, Tish, madaming gamot. So dumalo ang mga miyembro ng PCSO Racing Committee naman sa isang sinagawang drawing of flats para sa ikatlong sigwada ng 3-year-old maiden stakes race. Gaganapin ang naturang karera sa Marso 29 sa Padre Garcia Racetrack sa Batangas. Ayon sa PCSO, mahalaga ang nasabing pagpupulong upang matiyak na magiging patas ang kompetisyon. Samantala, pinangalan din ng PCSO ang nanalo sa ginanap na 19 na edisyon ng Mega Hop Philippine Stakes Race sa katauhan ng kabayong si Circus Crowd. Ang hineto nito ay si Jomel Lazaro, maging ang amo ng kabayo na si Bianca Sevilla at trainer nitong si Raimundo Mangaya. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. God bless. Bye!